Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin sa Panginoon. Come on, yung palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin at least 2 o 3 tao ng nakaka-bless na good morning? Yung parang good morning pa lang, nag-dinner na siya, nag-lunch na siya. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso sa pag-receive ng kanyang banal na salita. So continue to support. Ito pong ating mga awitin, itong mga pagsamba na kung saan ginagawa natin, pag-awit sa Panginoon na kung saan mga original na mga kanta po natin. At ayun, pwede nyo rin i-share sa iba, pwede nyo kantahin, pwede nyo yung mga kanta po natin na bago, hindi lamang dito sa Amazing Hope Main Campus, kundi pati sa iba't ibang mga Amazing Hope campuses na mga kanta, yung mga nanalo dati sa mga singing competitions natin ay kakantahin din natin dito. At kung meron mang unang susuporta noon, of course, tayo po yon. So tingin ko nga, baka hanggang mga 2030 may mga kanta na tayo. So yun, praise the Lord. At naniniwala po ako, marami pa po tayong maririnig at magagamit po, hindi lamang sa Amazing Hope, kundi sa buong body of Christ dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, kasi naniniwala po ako na kung saan malaking part ang music para makapag-influence. Napakalaki, magre-remain ang word. Heaven and earth will pass away but my word will never pass away. At isa nakita ko nagre-remain yung music. From eternity past to eternity future, patuloy itong ginagamit ng Panginoon. Napakalaking influence sa puso, sa isip ng isang tao. Magdamagan, nagpupuri sila sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, nandito pa tayo sa lupa, kasanayan na natin yung gagawin natin sa langit. Kaya kapag tinatamad ka sa mga gawaing panlangit, baka hindi ka para doon. Pero kapag ikaw ay masaya ka sa mga gawaing panlangit, pagsamba sa Panginoon, kapapakinig ng kanyang salita, naniniwala po ako na para kasi tayo doon. Nilikha ka para doon. Ang isang isda, hindi siya makakapamuhay ng maayos ng walang tubig. Ganon din naman ang Kristiyano. Hindi siya makakapamuhay ng maayos na walang panalangin, na walang salita ng Diyos, na walang pagpupuri sa ating Panginoon. So kasanayan mo na mga gawaing panlangit. Kasi taga doon tayo. Kaya dito pa lang sa lupa, ginagawa na natin ito, piniprepare natin ang ating mga sarili. Dahil naniniwala ko na yun ang dapat na yun ang disenyo sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, don't live by default, live by design. Yung default ng buhay natin, ganito, pag malungkot ang buhay, malungkot din ako. Of course, nandiyan talaga yan. But sabihin natin na, yan kasi ang default ng tao. But kapag dumadating yan, kinakailan marunong ka ng switching na tinatawag. Iisipin mo lagi, this is not my design. Nangyayari sa atin yan, sumisemplang tayo, may mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Kapag may ganun, don't live by default because successful people live by design and not by default. So kapag may nakikita tayo, ito ang default ng mundo, iisipin mo lang na hindi ito ang design ng Panginoon sa buhay ko. Kapag inilalayo tayo ng mundo sa ating Panginoon, iisipin lang natin na hindi ito ang design, default ito ng mundo, but hindi ito design ng aking Panginoon sa aking buhay. So napaka-importante po mga kapatid ng pag-uusapan natin ngayon dito sa pangatlong installment natin dito sa ating series na Countdown. Sabi nga po natin, Countdown. Sabi na nga natin that life is too short to be wasted. Napaka-ikli lamang ng buhay para masayang ito. Kaya nga sinabi natin, importante maaga pa lang malaman na natin yung disenyo ng Panginoon sa ating buhay. Yun po yung mga susunod pa mga pag-uusapan natin next week. Napakaganda po yan. 5 linggo yata tayo dito. Kaya napaka-exciting na itong series natin na ito. So habang maaga pa, kinakailangan malaman mo na ang disenyo mo para nang sa gayon, hindi mo ito ginagamit kung saan-saan at anuman ang mangyari sa ating paligid. Alam nyo, mararamdaman mo at alam mo sa iyong buhay na fulfilled ka. Na walang regret yung buhay mo dahil hindi ka lamang basta-basta kumopya, kundi ginawa mo kung ano yung disenyo sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga lang dumarating ang panahon na kung saan hindi natin maunawaan ang buhay. Ito ba talaga to? Ganito na lang ba talaga ako? Narinig mo na ba yung katagang hay buhay? Hay buhay. When was the last time binanggit mo yan? Sabi mo nga, hay buhay. Hay buhay. Ginagamit natin
Yang hay buhay na yan, yang katagang yan, especially kapag may hindi tayo inaasahang pangyayari sa ating buhay, kapag yung plano natin biglang nagbago, may mga disruptions na nangyari, pagputok ng pandemic, nabanggit ko rin to, ay buhay. Kapag sinusubok tayo ng tadhana, ano ba ang dapat natin gagawin kapag parang napaka-blurred ng buhay natin? Kapag parang hindi ito yung inaasahan ko, hindi ito yung plano ko, hindi ito inaasahan kong mangyayari, may biglang disruption na nangyayari sa ating buhay. At tila baga parang nasusunod-sunod ka sa mga pangyayari ng buhay, parang hindi mo na alam ang ginagawa mo. Ano ba ang ginagawa ng mga Kristiyano? Ano ba ang ginagawa ng mga tao? Ano ba ang default ng tao? Kapag hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang buhay, o kaya naman may mga disruptions sa kanyang buhay. Pero kung tatanungin natin ang mga lingkod ng Panginoon, lalo na itong pag-uusapan natin ngayon. Kung tatanungin natin si James, the brother of Jesus, o si Santiago, ito sasabihin niya. James chapter 4, verses 13 hanggang 15. James chapter 4, verses 13 hanggang 15, para nang sa gayon kapag may mga hindi inaasahan na mga pangyayari sa ating buhay, may mga disruption sa ating buhay, tila baga yung mga plano natin ay hindi nangyayari, hindi na mangyayari, o hindi pa mangyayari, ano ang magiging reactions natin? Or depende, magiging reaction ba to o magiging response ko? Ako ba ay magiging reactive o ako ba ay magiging productive? Para nang sa gayon makapamuhay ako ng maayos sa ganitong mga sitwasyon ng buhay. James chapter 4, Santiago 4:13 hanggang 15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala. Pagkatapos, verse 15, kaya nga, sabi nga po natin, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay pa tayo. Ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Supurihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa umagang ito. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon. Naniniwala po ako na makapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Sinabi ko nga that the Word of God is the Word of God is timeless yet timely. Ito po ay napapanahon. Kahit sa pabago-bagong panahon, ito ay napapanahon. And I do believe that today, pagsasalusaluhan po natin, kakain tayo ng kanyang banal na salita, matututo tayo, at higit sa lahat, mababago. Paano ang gagawin natin? Kung sakaling mangyari man itong mga disruptions na ito, masyado ng parang nawawalan ako ng control sa sitwasyon na masasabi mong hay buhay. May mga katotohanan na dapat tayong malaman patungkol sa buhay. Malaki po ang kinalaman ng pagkaunawa natin sa isang bagay para ito ay mag-operate. Napaka-importante po ng comprehension para sa napakagandang operation. Ulitin ko po. Napaka-importante ng comprehension bago ito magkaroon ng magandang operation. Ganon din po sa buhay ng isang tao. Kaya hindi nag-ooperate ng maayos ang buhay ng isang tao kasi hindi naman niya nako-comprehend ano ba talaga ang buhay. Paano ba talaga ito tumatakbo? Or maybe nahahayaan na lang na paulit-ulit na lang itong buhay na ito.
Ano ang mga simpleng katotohanan tungkol sa buhay na madalas nating nakakalimutan? Ulitin ko, the better your comprehension, the better your operation. Kung may mga disruption sa buhay natin ngayon, or may mga bagay na kung saan hirap tayo, na kung saan hindi natin maintindihan yung nangyayari sa ating buhay, I do believe that this is the moment for us to understand what life really is. Kinakailangan maintindihan mo muna yung isang gadget, maintindihan mo muna yung isang appliances o yung gadget mong maigi. Hanggat hindi natin naiintindihan, for example, may mga cellphone po ko na 2 years na sa akin, parang 1/4 pa lang yung nagamit ko sa kanya. Hindi ko pa siya masyadong na-maximize. Ay, may ganyan palang features yan. Ay, may ganyan pala yan. May ganyan pala to. Hanggang ngayon po, ito magto 2 years na tong cellphone ko. Kaya pinipilit kong alamin, sayang, kasi kinakailangan, ma-maximize mo man lang. Di ba? Kahit paano, may kamahalan na yung mga gadget natin. But I've discovered that the better your comprehension, the better your operation. Ganon din po sa buhay ng isang tao. Kapag tila baga hindi nag-ooperate ng maayos ang buhay natin, baka kinakailangan maintindihan ko munang maigi ano ba talaga ang buhay, hindi sa definition ng mundo, hindi sa definition na napapakinggan mo sa TikTok, sa Facebook, o sa anumang mga social media accounts ngayon, kundi ano ba ang sabi ng may likha sa atin. Katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, remember your Creator. In the days of your youth, in the days of your strength, bago pa dumating ang panahon na sabihin mo sa sarili mo, parang wala nang saysayang mabuhay. Ano ba nangyayari dito? So kapag may mga nangyayari hindi maganda sa buhay mo, babalik ka dapat lagi sa Creator mo. Kasi ang pinakamagandang mag-define at mag-ayos sa atin, hindi yung kung sino-sino, hindi ako, hindi yung katabi mo, hindi yung mga personalidad sa mundong ito, kundi yung gumawa sa atin. Kaya nga napakatinding paalala sa atin na alalahanin natin yung lumikha sa atin. Habang malakas pa tayo at habang gumagana pa tayo, kahit na may mga disruptions, kahit na may mga defect ang buhay natin, pasalamat tayo at nakakapag-isip pa tayo at may pagkakataon pa tayo na manumbalik sa ating Creator. At kapag gusto nating maunawaan ang ating buhay, babalik din tayo sa Kanya at tatanungin natin, ano ba talaga ang buhay? The better your comprehension, the better your operation. Kaya nga sinabi ni Benjamin Franklin, life's tragedy is that we get too old soon and wise too late. Life's tragedy is that we get too old soon and wise too late. Isa pong matinding trahedya sa buhay ng isang tao, mabilis tumanda, pero napakabagal magtanda. Napakabilis ng pagtanda, pero hindi nagtatanda. Pag nakikita ko po yung mga nasa sinapupunan pa lang dati ng kanilang mga nanay, naglalakihan na, mga dalagat binata na, naisip ko, ganito pala talaga ang buhay. Isa palang matinding trahedya sa buhay ng isang tao is that we get too old soon and wise too late. Sana wag tayong mahuli at maintindihan pa natin yung buhay na ito. Because naniniwala naman ako that if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. This is the reason why napapakinggan pa natin ang mensaheng ito dahil hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. It's not too late. It's not too late. Ito pa yung pagkakataon para ma-maximize natin yung buhay na ito. Sinasabi ko nga, sana mas maaga ako pang natutunan. May mga sinasabihan ako dati, sabi ko, kung teenager pa lang ako, kahit na bata pa lang ako, naturuan na ako how to handle money, paano nag-ooperate ang pera, paano ito inaalagaan, ano ba ang purpose nito, ang purpose pala nito.
ay it is a tool, it is a test, it is a testimony. Sana naintindihan ko ng maigi. Ito pala ang purpose nito. Next week po pag-usapan natin yan. May kinalaman dyan, disenyo ng Panginoon sa ating buhay, purpose ng Panginoon sa ating buhay. Sana mas maaga pang nalaman ko, mas maagang naging wise ako. Kaya nga ito, yung napakagandang panahon para mas makomprehend natin ang buhay na ito. Again, life's tragedy is that we get too old soon and wise too late. Sana magkaroon ng trahedya sa ating buhay. Habang malakas pa tayo ngayon, habang may pagkakataon pa na maunawaan natin, ano ba talaga ang buhay? Naniniwala po ako mga kapatid, mas mag-ooperate ng maayos ang buhay natin. Kaya sa James chapter 4 verses 13 hanggang 15, tinuruan niya tayo ng 3 simple pero matitinding katotohanan tungkol sa buhay. 3 napakasimple pero napakatinding katotohanan patungkol sa ating buhay. Again, the better your comprehension, the better your operation. At naniniwala ko hindi nagkataon na mapapakinggan mo ang mensaheng ito. Kasi tinaon ito ng Panginoon. Dahil may maganda siyang plano sa buhay mo. It's not yet too late. Habang may pagkakataon pa, makomprehend na natin maigi ito. At mas maaga, mas maganda. Lahat po ng ready na matuto at mabago at excited ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na Amen. So join me in our message today entitled, Hay Buhay. Plain truth about life. Ano ba yung mga simpleng katotohanan, mga napakahalagang katotohanan patungkol sa buhay ng isang tao? Number 1, in verse 13. Sabi ni James dito, now listen. Napaka-importante po ito. Now listen. Ibig sabihin, kapag itong ganitong klaseng linyahan, ganitong klaseng pagsasalita, especially po sa grammar ng Greek. Pag may mga ganitong linya, ibig sabihin, huminto ka muna. Parang pagdating sa Book of Psalm. Kapag may nabasa po kayong Sela, hindi yan Sela, yung dating kantang ganon. Hindi, huminto ka munang maigi, intindihin mo yung mga pangyayari, yung mga binanggit previously. Ganito din dito. Pag sinabing, now listen, stop, look and listen. Habang busy ka, habang marami kang ginagawa, pag sinabi sa Bible, now listen, especially in the New Testament, minto ka muna sandali. Tigil mo muna yung ginagawa mo. Ganito po yun ibig sabihin niyan. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city. Spend a year there. Carry on business and make money. Sinabi dito, now listen. Ngayon pakinggan nyo, sabi sa Tagalog. Kayong nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa lungsod na iyon. 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal at kikita. 3 katotohanan na dapat natin maunawaan patungkol sa buhay. First, life is so busy. Sabihin nga po natin, busy. Napansin nyo po, today, tomorrow, spend a year there, carry on business, and make money. So pinapakita po ni James dito, ni Santiago, ang taong abala sa pagkakakitaan, taong abala sa plano, ngunit walang espasyo para sa Diyos. Napansin niyo po mga kapatid, may mga araw, may mga trabaho, pero walang mention patungkol kay Lord. Napansin niyo po yung text. Today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. This became their focus ng mga taong ito. So putting our treasure in the wrong world is a sure road to disaster. Ulitin ko po. Putting our treasure in the wrong world is a sure road to disaster. Kahit tayo pa ang pinakamayaman, pinakasikat ng buong mundo, kapag yung sarili natin, yung mga ari-arian natin na ilagay natin sa maling kalsada, sa maling lakad, sure na road yun, papuntang disaster yung buhay na yon. Walang mention kay Lord.
Yes, sabi nga ni Albert Einstein, that life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Napaka-importante sa buhay, para itong bisikleta. Para maging balanse ang buhay, importante, kumikilos ka. Kaya lang, sa pagkilos na ito, wala si Lord. Tama, umuusad ang buhay. Kaya lang ang tanong, saan papunta yun? It is a sure road to disaster. Nakita na po natin sa napakaraming tao. Baka yung iba pa nga kinaiinggitan natin dati. Nasabi ko nga, paniwalaan mo na habang maaga yung salita ng Panginoon. Dahil lahat ng hindi naniwala dito, pinahiya ng Panginoon sa dulong-dulo. Lahat na nag-aasta na makapangyarihan at malakas, pinahiya sila ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi magwawakas. Maliwanag na sa Panginoon na walang patutunguhan ng tao kung wala siya. So when we begin to love gold more than God, we are on a shaky ground. Kapag mas minahal natin yung mga bagay na ito, kayamanan sa mundo na hindi si Jesus, na ating Panginoon ang ating yaman, talagang napaka-disaster ng buhay natin. Hindi lang intensity 7, intensity 8. Nasa pinakamataas na type ng intensity ang mararanasan ng isang tao. Now, ano ba ang problema sa pagiging busy? Wala naman. In fact, gusto ng Panginoon na busy tayo, na nagtatrabaho tayo. Wired tayo na magtrabaho. Walang problema sa pagiging busy. Kaya lang, gusto ni Lord, productive tayo. Kaya lang ang malaking problema dito sa pagiging busy, kapag wala na si Lord sa pagiging busy natin. Kapag ang isang tao na sanay na nawala si Lord sa eksena ng kanyang buhay, sure road to disaster na yon. Kasi wala namang problema maging masipag. In fact, lahat tayo tinuturuan natin yung mga tao na maging masipag. Ilang taon na po mga kapatid, nagko-coach ako dito bukod sa Amazing Hope, pati sa iba't ibang mga simbahan, pati nga mga unbeliever, yung mga negosyante. Pati yung mga church leaders, tinuturuan natin na maging masipag kasi gusto ng Panginoon maging masipag tayo at wag maging tamad. Ang problema lang, kapag nawala si Lord dun sa eksenang yon, yun ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang tao. Parang cellphone po na lowbat. Sino sa inyo ngayon lowbat yung cellphone mo? At titiyakin ko lahat ng cellphone na yan ay malolobat yan. So kahit gaano ka kabisi, kung disconnected ka sa power source, ang Diyos, mauubos at mauubos ka rin. Your life will malfunction. Kapag lobat na to, at hindi nakakunik ito sa source, napansin niyo po, para po yung anak ko si JC, laging dala, sabi ko, ano ba yan? Lagi ka may dalang charger. Para lagi may laban. May inaabangan lagi, kinakailan, dugtong-dugtong yun eh. Siguro may kailangan ipanalo. Hindi pa nga lobat, may charger na, inaabangan na yung paglobat eh. Nakuha po natin mga kapatid, sa buhay maganda siya, at least aabangan mo. Aabangan na natin na baka malobat talaga, pero sabi ko lagi may dalang charger to. Siguro sinabi din sa akin ng Panginoon, ganyan ang buhay, pagandaan mo rin. Ang problema, ito matindi. Ito matindi. Yung iba, lobat na. Hindi pa rin kumukunik kay Lord. Anong mangyayari ngayon sa buhay natin? Kapag totally disconnected, alam mo lobat, paano malalaman lobat ka? Gumagana ka pa naman. Kaya lang may warning sign na, kamumula-mula, no? O kaya naman may nasa power saving mode ka na. May mga bagay na hindi na gumagana doon. Kasi once pinagana mo siya, listen to this very carefully. Once na binusko pa ito, nanood ka pa ng matitinding movie, naglaro ka pa, mas mabilis ka malolobat. Alam mo kinakabahan ka na, natatakot ka na.
May mga hindi na nagfa-function ng maayos. Lobat ka na. Ang maganda doon, natural naman talaga yan minsan dahil papagod tayo eh. Dinisenyo naman talaga tayo ni Lord magtrabaho. Kaya lang, ang balanse ng buhay, dinisenyo rin tayo na magpahinga sa kanyang presensya. So kapag puro buhay lang, puro trabaho, puro pangarap, puro pamilya at puro sarili, na wala ang ating manlilikha, alam mo na kasunod kapag lobat na. Mai-empty bat na. Buti na lang, sabi nga natin, buti na lang, si Lord bumubuhay. Na kahit na empty bat tayo, yan lang ang hirap bumalik eh. Kasi pag saksak mong ganun, hindi agad siya magpa-function, iba siya. Kaya habang ganito pa yung buhay natin, yes, ito ang katotohanan ng buhay, busy talaga ang buhay. Pero sana habang busy tayo, kasama sa takbo ng buhay natin, ang Panginoon. Minsan puno tayo ng schedule, pero empty na ang ating kaluluwa. So wag mong hayaan ang trabaho, ang negosyo, ang buhay, ang magdikta ng direksyon mo. Ilagay mo sa sentro si Lord sa bawat plano mo. Hindi masamang magplano. Tama po ang magsumikap sa buhay. Pero ang masama, kapag ang plano mo ay wala si Lord. Ngayon, napansin niyo po dun sa text natin, verse 13, ito yung calendar niya. Today, tomorrow, we will go to that city and spend a year there, carry on business and make money. Ganda ng calendar. Ganda. Sino po sa inyo nag-goal, nag-strategic planning na? Tayo po sa Amazing Hope, nagpe-prepare na tayo. December, kaya may bootcamp sa Amazing Hope. Di lamang dito sa main campus, kundi sa iba't ibang mga campuses natin, ipiniprepare na natin. Diyan sa busy schedule na yan, ngayon ang tanong, where is God? Doon sa numero natin, benta, ipon, emergency fund, bucket list fund, where is God? Itong taon na ito, magjojowa ako. Itong taon na ito, mag-aasawa ako. Itong taon na ito, mag-aaral ako. Itong taon na ito, ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Teka lang. Where is God? Ang definition ng death is separation. Kapag ang katawan ng isang tao, na-separate yan sa soul at spirit, dead. Kapag ang isang tao na-separate kay Lord, spiritually dead. Kapag ang tao na-separate kay Lord at habang buhay na hanggang impyerno, eternally dead. Death means separation. So kapag ang isang tao sa sobrang busy, ito maganda, kahit na busy ka, hindi ka separated kay Lord, okay lang yon. Ang sarap mapagod ng kasama si Lord. Ang sarap magmahal kahit pagod ka, basta kasama mo ang Panginoon. Ang sarap magnegosyo, ang sarap kahit na minsan mabigo ka at natututo ka. Ang sarap masaktan. Ang sarap magsakripisyo nang kasama natin ang Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid, dahil natural sa buhay, dapat busy tayo, dapat active tayo, pero maganda kasama si Lord. Sabihin nga po natin, kasama si Lord. Sama mo si Lord sa schedule mo. Sama mo si Lord sa love life mo. Isama mo si Lord sa buhay mo, kapatid. Ganyan ang tunay na buhay. Pangalawang katotohanan patungkol sa buhay. Verse 14a. Why? Di ba sinabi niya? Schedule. Verse 13. Wala si Lord. Tindi ng schedule, hectic. Punong-puno. Para po itong cellphone ko, pag nakita nyo, punong-puno mula Linggo hanggang Sabado.
Yung pangkaraniwan po na preacher, once a week, magpipreach. Twice a week. Ako po minsan umaabot ako 13, 14, 15. Ang dami mong ipiprepare, hindi lang naman yun ang buhay. Nakuha po natin, pero alam niyo po, excited ako sa ginagawa ko. Kasi maganda, busy ka. Pero dapat nandun sa eksena si Lord. Kaya hindi pwedeng may schedule ka, pero asan si Lord? Life is so busy. So wag natin nahayaan na tumatakbo lang ng araw. Teka lang, ay, nasa na si Lord? Kanina po, sasama ko sana sa introduction ko. Hindi ko na naisama. Ngayon ko lang naalala. Kasi dumaan po ang panahon na nung bago po akong Christian, na-attend kami ng isang seminar. 1 week yun. So unang araw, kasama ko yung mga youth leader ng church. Actually, 4 kami. Kasama yung youth leader namin na isa, na nurse. Ang nangyari dyan, so first time, excited na may kaba. Kasi ginastosan kami ng church eh. Para dun sa seminar na yon, thank God, napunta ako sa isang church na kung saan conducive for growth. Kaya sabi ko, kapag ako ay nag-lead na, nag-pastor na, gusto ko yung congregation conducive for growth din. Hindi yung parang business as usual lang. Parang pangkaraniwan lang. Gusto ko lahat tayo may opportunity para lumago dito, para walang regret. Kumbaga nandito na tayo, kaya ganun po yung gusto kong mangyari. Bago pa lang, ano yung tatahakin mo, ano yung pwede mong pagtahakin bilang mananampalataya kapag matagal ka na. Eto na, nandito na. Naka-prepare na tayo, pati nga sa Bible School natin, pasimula na tayo ng doctoral degree natin next year kung loloobin ng Panginoon. Kasi makakaisang batch na tayo sa Master in Organizational Leadership natin. May panibago tayo mga dinidesign na program natin. Ito yung gagawin natin. May mga nire-revise tayo ngayon sa mga curriculum natin, sa mga activities natin. So ina-align na natin siya. So nasa panahon po kasi tayo ngayon ng, alam niyo yun, ng shifting. Ayun na nangyari noon habang papunta kami sa isang seminar, nandun kami sa Don Antonio, eto nga yung kamo nangyari. Yung mga kasama ko, hindi ko na makita. Nakasakay na pala sa bus. Tapos pinahinto nila yung bus, kala nila kasama nila ako. So ang nangyari, yung buti na lang biglang huminto yung bus, malayo-layo na eh. Na siguro nakita nila, saan ang kasama natin? Kaway ng kaway sila doon, ang layo-layo, habang ako tumatakbo ko doon sa Commonwealth. Naiwan ako. Busy, ang dami sigurong iniisip, ang daming ginagawa. Yung sinasabi natin dito, naiwan ng bus. So huwag niyong kalilimutan itong bus na ito. Life is so busy. Number 2, life is so uncertain. Letter U. Life is so uncertain. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog, hindi nyo alam kung anong mangyayari bukas. You are a mist that appears for a while. Para kang vapor. Tapos bigla-bigla na lang, mawawala. Alam niyo po, yung you do not even know, yung salita po dito na hindi nyo alam, ay nagpapakita po, listen to this, ito po ay nagpapakita ng limitasyon ng tao. Importante po ito dito. Why? You do not even know what will happen tomorrow. Hindi nyo alam. Hindi mo alam, hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. So yung phrase po ito ay pagpapakita ng limitation ng mga tao. Walang makapagsasabi kung ano mangyayari bukas. God alone knows. Kaya nga po may tinatawag na fear of the unknown. Ito po ay widely considered one of the most fundamental and influential human fears. Itong fear of the unknown. In fact, may mga specific fears po, mga kapatid, na kung saan nakakonek lagi dito sa fear of the unknown. Nagulat yung mga eksperto, isa sa pangunahin na takot ng tao
is yung thanatophobia na tinatawag. Ito yung fear of death. May tinatawag din na fear of dark, nyctophobia. May fear of failure, antikiphobia na tinatawag. So lahat po yung mga phobiang yan na binanggit ko, may core element po siya ng uncertainty. Death, failure, fear of dark, kasi hindi mo alam yung susunod. Fear of the unknown. Life is so uncertain. Kaya nga in psychology, may concept po na tinatawag na related dito. Ang tawag doon ay yung IU na tinatawag. Yun po yung intolerance of uncertainty. Ibig sabihin, tendency to be afraid or anxious in unpredictable situations. So this anxiety causes distress and lead people to constantly seek certainty. Intolerance of uncertainty. Kaya nga ang tao, pinipilit na, kung pwede lang ma-detect kung kailan lilindol Buti na lang ngayon, sa panahon natin, sa bagyo, nadidetect mo na. Kaya lang may cone of probability pa rin. Nakita nyo po yung cone na yun of probability? Ito yung track niya, pero may cone of probability. Kaya pa ganun siya. Kasi tama, panahon yan Pwedeng tumaas yung bagyo, pwedeng bumaba yung bagyo. Uncertainty. Kahit na mga eksperto, kahit na napakagaganda na ng ating, alam niyo po na mga satellites natin, tad na ng satellites dyan, paayos na yung alam niyo ba may resort na, saka may hotel na sa outer space. Paayos na, di ba? Dati babiyahe ka ng 1 billion isang tao, ngayon 1+ million na lang. Sa ginagawa nilang mga rocket no, dami munang sumabog bago na unti-unting na-perfect. Dati pinapanood mo lang sa Star Wars yan. Kaya nga, napakamakapangyarihan ng isip. If you can conceive it, you can achieve it. Yung mga tao lang kaalam-alam. Ganun nangyayari sa outer space. Kapag nagmimina ka ngayon, hindi na lang sa mundo. Pati mga asteroid doon na nagmimina. Paunti-unti. Pero kahit na gaano ka-high-tech yung mga technologies ngayon, di pa rin ma-perfect yung certainty. Yung bagyo, di pa rin talaga malaman. Minsan, ito yung track niya, kaya lang pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Yung lindol, hindi talaga malaman. After 400 years daw, pwede nga after 400 years ulit Doon gumalaw yung iba, takot na takot. Bakit? Fear of the unknown. Kahit na walang 400 years, pwedeng gumalaw ang West Valley Point. Nakuha po natin, life. Ito yung sinasabi ni Lord. Why? You do not even know what will happen. Huwag kang schedule ng schedule, sinasabi dito ni Lord. Ang dami mong schedule, wala ako. Asan ako dyan? May sinabi mo na ba yan sa jowa mo dati? Asan ako sa pangarap mo? Sabi mo ba yan sa anak mo? Nak, nasaan ako dyan? Wala. Napansin niyo po? Pwede kang dami na nating plano. Tingnan niyo po. Sulat. Ay, maniwala po kayo. Minsan sulat ako ng sulat. Sulat ng sulat. Sige, compute ng compute, compute ng compute. Alam mo, minsan si Lord bigla mag-a-appear sa isip mo. Anak, asan ako dyan? Anak, asan ako dyan sa finances mo? Asan ako dyan sa love life mo? Anak, asan ako sa family? Anak, asan ako sa plano mo? Tapos biglang binanggit niya, 14. Hindi nyo alam kung ano mangyayari bukas. Life is uncertain. Naalala nyo pa po ba noong 2020? Nung biglang pumutok yung pandemya? Huling linggo natin dito noon sa Trinoma. Buti na lang may nag-discuss pa sa atin na doktor dati. Nung gagawin, kinabukasan noon, lockdown na. Pinagbigyan lang muna siguro yung mga churches noon.
Kasi nag-aamok eh. Pagputok ng pandemya, walang nakapaghanda. Lahat tayo nabigla. Ganyan po ang buhay. Unpredictable. Pero yung nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, tama yan, hindi ko kayang i-control yan. But God is in control. Kaya wag mong ipagyayabang ang bukas dahil baka hindi na natin abutin yon. Hindi siya ipinagmamayabang. Mas mabuti na sabihin natin yung mamaya kung kalooban ng Diyos. So plan ahead but pray harder. Plan ahead but pray harder. Why? Because uncertain. Ang kagandahan nito, ito po. Kapag ikaw nananalangin, umaamin ka. Tingnan mo kapag ikaw ay nananalangin, lumalapit kay Lord, yan ay tanda ng pag-amin na hindi mo kaya, humihingi ka ng tulong kay Lord. Kapag tayo ay nananambahan, hindi sapat ang aking salita, hindi sapat ang salita ng mundo, ng kung sino mang eksperto sa mundo, pero Lord, ikaw sapat. Why? Jesus is the same yesterday. Alam niya ang kahapon, alam niya ang ngayon, alam niya ang bukas. Kaya kapag ikaw ay na kay Lord, uncertain man ang lahat, pero kapag nasa kamay ka ng Panginoon, sigurado ka na. Bakit? Alam kasi ni Lord ang kahapon, ngayon at bukas. Hindi ka maliligaw kapag si Lord ang nangunguna sa buhay mo. Come on, praise the Lord. Pangatlo at panghuli po, verse 14b. Why? You do not even know what will happen tomorrow. Ito na. What is your life? Ito na yung binabanggit natin kanina. Na unti-unting ipinapaunawa natin, the better your comprehension, the better your operation. Mas nauunawaan natin maigi. Ito pala ang buhay, busy lang siya. Kaya lang, asan si Lord sa kalendar? Asan si Lord sa budget? Asan si Lord? Pati pera, sabi ng Book of Proverbs, may pakpak yan. Nabasa niyo na po? May pakpak yan, baka maubos natin ang ating lakas. Ang pera bigla-biglang nawawala. Asan na siya? Kala ko ba bonus? Asan na? Bigla-bigla nawawala. Kaya sinabi niya dito, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yung sinabi ko pong B-U-S. Life is busy, life is uncertain, and life is so short. Life is so short. Parang nung naiwan ako ng bus. Masyado akong busy. May makakasama pala ako. Masyado akong busy sa mundo ko. May lakad kami. Dapat alive, alert, awake, enthusiastic. Naligaw tuloy ako. Naiwan ako. Buti na lang. Hintay ako. Nung bus na yun, kaya naalala ko tong bus na ito. Busy, uncertain, and then short. Sabihin nga po natin, so short. Napakaikli daw. So ginamit ni Santiago dito ang salitang vapor, mist, hamog. Isang bagay po na pansamantala, mabilis maglaho. Ganyan po ang buhay, fragile, fleeting, and temporary. Ganyan ang buhay. Life is not able to stay for a long time. The average lifespan of an average person is 25,550 days lang. Mula nung pagkapanganak natin, ang average niyan, 70, 72, 75, 80. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Enrile, naka 101. Grabe! Kung pwede lang sana, pwede rin naman, pero pwede rin hindi. Life is so short. Napakaikli.
25,550 days. Nakakailang days ka na. So umaandar na yung metro ng buhay ng tao. Therefore, life is too short to be wasted. Maikli lang ang buhay para sayangin sa ikasisira ng ating katawan. Maikli lang ang buhay para sayangin sa ikasisira ng ating buhay. Kaya nga kapag may mga bagay na masyado na ako nagiging labis, kakasira ng katawan, kahit na ipinagbabawal o kahit na inaalaw. Kapag alam ko masisira yung katawan ko, masisira yung buhay ko, teka lang, minto ka at isipin mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Maikli lang ang buhay para magpaikot-ikot sa wilderness. Dahil hindi naman lahat ng umikot sa wilderness nakapasok sa promised land. Yung iba doon, kinain na ng lupa. Doon. Life is so short. Kaya ginamit dito yung word na vapor, yung hamog. Subukan mong huminga ng mainit sa malamig na salamin. Sino dito? Subukan mong hingahan mo yung salamin. At sabihin mo, salamin, salamin. Sabihin sa akin kung ano mangyayari bukas. Subukan natin tanungin ng ganon. Salamin, salamin. Sabihin sa akin kung anong mangyayari bukas. Hindi siya magsasalita. Pero magbibigay siya ng halimbawa. Mamaya, bigla-biglang nawawala yung hiningang yon. Yun ang buhay. Lilitaw ang hamog, pero ilang segundo lang, wala na. Ganon tayo. Isang iglap, nandito, sa susunod, wala na. Kaya habang malakas pa tayo, habang may oras pa, gamitin na natin ang buhay natin para sa Panginoon. Huwag sayangin sa galit, huwag sayangin sa kasalanan, huwag sayangin sa kagustuhang pansarili lamang. Yes, nagagalit tayo, pero huwag mong sayangin yung buhay mo dyan. Nakakapabilis lalo ng buhay. Huwag sayangin sa pag-overthink. Kaya nga, apply na lang natin 5-minute, 1-year rule. Kapag lumalagpas na yan, pag lumagpas na ng 5 minutes yan, paikot-ikot na bagay sa iyong isipan na wala namang saysay. Makakalimutan din lang naman yan. Hindi naman talaga tatagal. Lagi nga natin sinasabi, if that worry is not paying rent in your mind, evict it. Pag yan taong yan, pag yung mga uncontrollable na situation, pag yung word na paikot-ikot sa yung isipan, hindi naman nagbabayad sa isip mo, wala namang benefit, i-evict mo na yan. Why? Life is so short para ubusin mo sa mga walang kwentang alam mo na. Because life is so short. Sabi nga po natin, life is so short. So you only live once, but if you do it right, one is enough. Maikli lang ang buhay. Pero sa taong naiintindihan niya, ito talaga ang buhay. Enough na yon para sa kanya. Sinabi nga ni Seneca, not how long, but how well you live is the main thing. Not how long, but how well you lived is the main thing. Dahil hindi nga natin alam eh. Uncertain. Tapos napaka-short pa ng buhay. Pero kapag nabuhay ka ng maayos, maniwala ka, di mo na sinayang yan. Wala kang regret. Yes, maikli ang buhay, pero sapat na ito para ako'y mabuhay. Amen po ba? Maikli ang buhay, pero sapat na ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Kaya ang importante, kasama si Lord sa ating buhay. And I will end with this. Sinabi po ni Neil Armstrong, I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Hindi po infinite ang heartbeat ng tao. Ito yung sinasabi niya. Hindi habang buhay tumitibok ang pusong ito. Sabi niya, I believe every human has a finite number of heartbeats.
Pero sabi niya, hindi ko sasayangin yung limited na tibok ng pusong ito. Kaya kung tumibok yan sa mga maling tao dati, ayusin mo na yung tibok ng puso mo ngayon sa tama. Kung tumibok yan sa mga maling bagay dati, huwag mo nang sayangin yung naiiwan na tibok ng pusong yan. Kung tumibok yan sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta at sisira ng buhay natin, nawa tumibok na yung pusong yan para sa Diyos na lumikha sa atin. Ito yung panahon para patibukin mo naman, tumibok naman ang puso mo para kay Lord. Why? 3 importanteng bagay pag naunawaan natin ito. Number 1, life is so busy. Huwag lang tayong makakalimot. Kasi parang katulad ko, may lakad kami, may ginagawa, pero may ginagawa ko, hindi ko iniintindi, may makasama pala ako na iwan na ako ng bus. Life is so busy. Letter U, life is so uncertain. Here today, gone tomorrow. Life is like a vapor. Di mo alam. Sabi niyang ganun. And then, lastly, life is so short. Ito ngayon ang maganda. Ito technique. Verse 15. Ganda ng ending niya dito. Tignan niyo po maigi. Sa halip, dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Panginoon, tayo ay mabubuhay at gagawa ng ganito at ganoon. Instead, sa English, nakalagay, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Napansin niyo po? Napansin niyo po yung contrast? Plano na wala si Lord. Buhay na wala si Lord. Miss lang ang buhay eh. Mamimiss pa ba natin tong buhay na ito? Vapor lang siya. Wala si Lord. Sabing ganito, eto sekreto dyan sa buhay. Kasi ang Book of James po mga kapatid, ito yung Book of Proverbs sa New Testament. Sacred, practical advice. Gusto mo mapuno ng wisdom? Pambira ito. If it is the Lord's will. Why? Sinasabi niya lang that everything lies within the will of God. Dahil laging magwawagi ang kalooban ng Panginoon at hindi kalooban ng kung sino man. Kahit na napakatindi ng darkness, kahit na magsama-sama pa ang 1/3 ng mga fallen angels at si Satanas, labanan ng ating Panginoon, di sila mananalo kay Lord. Walang mananalo sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi, instead, you ought to say, if it is the Lord's will. Ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. So ibig sabihin, wag mong ilagay sa iyong mga kamay ang buhay na ito kasi na kay Lord yan. If it is the Lord's will, God willing. May bata po na gustong tumawid. Tapos hinawakan po yung kamay niya ng tatay niya. So habang naglalakad, gustong bitawan ng bata yung kamay ng tatay niya. Kasi nangyayari minsan, di ba? Hawakan mo yung kamay ng bata. Tapos yung bata, parang ayaw niya. Tinatabig niya yung kamay ng tatay niya. Tapos sabi ng tatay, anak, kung ikaw ang hahawak kasi sa akin, baka madulas ka. Pero kapag ako ang humawak sa'yo, madulas ka man, di kita bibitawan. Kapag ikaw ang may hawak, nagkokontrol lagi sa buhay mo, taplakla ka lang lagi. Pero kapag si Lord ang may hawak sa buhay natin, hindi magiging perpekto ang buhay natin. Pero thank God, may perpekto at may malakas na Diyos na may hawak sa atin. Kaya nakadepende kung sino ang may hawak sa atin. Dahil ang buhay, napaka-busy, pwedeng di natin namamalayan. Wawala na tayo. Ang buhay, napaka-uncertain, di natin alam. Ang buhay, napaka-ikli. Baka mag-regret tayo. That's life. Alam niyo po, kanina, bago kami pumunta dito, habang nasa elevator kami, nalaglag tong iPad ko.
hawak ni JC. Muntikan may lumabas na spirito ni Bebang. Sa akin. Alam ni Pastora Dana yun, pambihira. Nag-crack to dito. Sabi kong ganun. Para kung gusto kong maggalit ng 100% yung 100%. Parang wala pakialam Yung mag-church ako, magpe-preach ako Kasi of course, importante naman talaga. Kasi napakahalaga sa akin ito Tapos sabi ko, may crack pa siyang ganito. So hindi ko na alam kung ano magiging reaction ko. Hanggang sa mamaya dyan, nakakupo kami ni JC. Kanina, tinitignan ko tong crack. Sabi ko, pambihira, may sira itong malfunction to. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Mamaya dyan, biglang nagsishift na yung isip ko. Yan ang pipreach mo mamaya. Yung gadget na yan na pinapahalagahan mo, parang yan din yung buhay na pinapahalagahan mo. Huwag mong sayangin sa galit ang buhay. Ang buhay, ang oras ay mas importante kaysa sa bagay na yan. Hindi dyan nagtatapos ang lahat. Dahil ang bagay na yan, pwedeng mawala. Lahat ng bagay na pinapahalagahan mo, pwedeng mawala at maglaho. Kahit na gaano mo alagaan, may protection na siya Kahit gaano mo alagaan, ganyan ang buhay. Di nawawala yan. Life is so busy. Life is uncertain. And life is short. Buenas mo na lang kapag nagagamit mo pa. Pero dadating ang panahon, sinasabi niya, sasabihin yan, di ko na kaya. So habang malakas pa tayo, ito ang wisdom. Sa halip, dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Diyos, tayo ay mabubuhay at gagawa ng ganito at ganoon. Kapag ikaw ay nasa loob ng kalooban ng Diyos, the safest place in the world ay wala sa ibang bansa, wala na sa isang palasyo, wala sa napakagandang bahay, wala sa napakagandang sasakyan. The safest place in the world is in the center of the will of God. Why? Madulas ka man, masugatan ka man, hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Yan ang katotohanan ng buhay. Mas secured ka. You're in good hand kapag hawak ka ng ating Panginoon. Tayo po itatayo sa presensya ng ating Panginoon. If you can stand. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon lang ngayong araw na ito. Think about your life today. Tignan mo kapatid yung schedule mo. Magkaroon tayo ng pansamantalang pagbubulay-bulay. Alam mo kapatid, pinagpala ka na kapag may time ka pang ganito. Isa sa pinakamahirap sa tao ay magkaroon ng personal reflection. Sa sobrang busy ng buhay, sige dito, sige ang pindot ng cellphone, sige ang tawag, sige ang check ng notification, sige ang check ng kliyente. Kaya nawawalan na ng direksyon ng buhay ng isang tao dahil nakalimutan niya ng promeno at mag-reflect sa buhay. Ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay mangarap sa bukas niya, pero wala si Lord sa ngayon niya. Kumusta ang schedule mo? Busy ba? Exciting ba? Grabe ba laman ng calendar? Grabe ba yung plano sa finances? Grabe ba yung blessing? The question is, where is God? The saddest words of tongue or pen are these 4 words. It might have been. Sana ganito nangyari. Sana ganito ang ginawa ko. Kapatid, mag-move on ka na lang. Sama mo na ngayon sa schedule mo si Lord. Sama mo sa tibok ng puso mo si Lord. Life is so short para magpaikot-ikot sa wilderness.
para sundin lang ang kalooban, para sundin lang ang pita ng laman, para sundin lang sa wawasak. Hindi naman ayos ng buhay ko to eh. Hindi naman naayos ng future ko. Bakit ko dito nilalaan? Bakit dito ako naglalaan ng pagod, ng hirap? Hindi naman to yung buhay ko. Bigay mo yung buhay mo, kapatid, sa tunay na may hawak nito. Maybe today, kapatid, this is your first time. At nangungusap sa iyo itong word na ito kanina pa. Salamat ka, kapatid. Once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Pinagpala ka. Because God wants to save you from that pit right now na kinalalagyan mo. God wants to save you dyan sa kumunoy na yan na kinalalagyan mo. Mahal ka ni Lord. Ahawak mo sa Kanya yung mga kamay mo, kapatid, na unti-unting lumulubog. Madapa na, masugatan na. Napahiya na. Ang importante, hawakan ni Lord. If this is your first time today and you want to give your life to the Lord, or maybe some of you right now, you want to rededicate your life to the Lord today. Wala ka kay Lord. Wala si Lord sa eksena ng buhay. Ito yung panahon, kapatid, na nagpapaalala si Lord. Sama mo ko, anak. Sama mo ko sa tibok ng pusong yan. Sama mo ko sa bubuin mong pamilya. Sama mo ko sa kalendaryong yan. If you want to give your life to the Lord, and if you want God to save you today, at gusto mo magpa-rescue kay Lord ngayong araw na ito yung pinakamaganda. If it is the Lord's will, Lord, yet your will be done. Kalooban mo, Panginoon, hawakan mo ko, Lord, iligtas mo ko, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, bibilang ako ng 3. Mananalangin tayo, tataas mo na mabilis yung kamay mo. If you want to give your life to the Lord, if you want to rededicate your life to the Lord today, do it. Ito yung pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Are you ready? Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, may kling panalangin, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. Surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso, hindi itatakwil ng Diyos ang sino mang lalapit sa Kanya. Ano man, sino ka man nung lumapit sa Kanya. Sugatan ka man lumapit sa Kanya, lubog ka mang lumapit sa Kanya, wasak ka mang lumapit sa Kanya, gulong-gulo man ang isipan mo na lumapit ka sa Kanya, Jesus came to seek and to save the lost. Jesus came to set the captives free. Jesus came to make you whole. Mahal ka ni Lord, kapatid. Lapit ka kay Lord ngayong oras na ito, kapatid. Ilapit mo sa Kanya ang pinagdadaanan mo. Ibigay mo sa Kanya ang mga sandali ng buhay mo. Ibigay mo sa Kanya, Lord, maximize mo po yung buhay mo. Tulungan mo po ako, Lord. Hindi ko kayang wala ka, Panginoon. Last 30 seconds, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon ngayon. Lumapit ka kay Lord. This time that I have lived, it's all I have before. I made it at your Ialay mo yung buhay mo sa ating Panginoon. place when you deserve. Though I've lived astray, and though my days are few, Kausapin mo siya ng personal ngayong oras na ito. Bigay mo na kay Lord to, kapatid. Para ma-maximize yung buhay mo. I can
Dami pang papagawa si Lord sa buhay mo. Because if you're not dead, God's not gone. And the best is yet to come. Offer to God everything. Ayos mo kay Lord, yung calendar mo, yung buhay mo, yung mga worries mo, kapatid. Bigay mo kay Lord yung tibok ng pusong yan. Sige, busy na kung busy. Pero sana kasama si Lord sa pagtakbo mo, sa karera mo. Sama din si Lord sa panahon ng pagbagsak mo. Sino ba mag-aangat sa'yo? Hindi mo maaayos sarili mo. Go back to your Creator. Because He can restore you. He can make you whole. Life is so uncertain. Only God is certain. Alay mo kay Lord yung mga uncertainties na yan. Yung mga worries, yung mga fears na meron ka. Give it all to Jesus. Oh Lord. Come on, just come to Jesus right now. Here I am, Lord. Here I am, God. Here I am, Lord. Oh, Jesus. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi. Ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng 1 taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganun ang gagawin natin. Lord, we declare that for us to live is Christ and to die is gain. Habang buhay pa kami, Lord, kung loloobin mo po, Lord, gusto po namin umayos palalo. Buhin mo po yung buhay na ito, Lord. At huwag nang masayang. Sa panahon na kami masugatan at kami madapa, ang importante, Lord, hawak mo kami. At hindi kami ang may kontrol at humahawak sa iyo, Lord. Salamat po sa habag mo, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo. Lagyan niyo muli ng sigla ang pusong ito. Lagyan niyo muli, Panginoon, ng awit ang aming mga bibig para sa iyo. Ayos mo muli, Panginoon, ang tibok ng pusong ito na tumitibok para sa iyo. Gabayan mo ang buhay namin. Salba mo kami, Panginoon, sa mga bagay na sisira sa amin. At dalhin mo kami, Panginoon, sa dakilang kalooban mo. Salamat po sa kagalingan na ibinigay niyo sa bawat isa. Salamat po sa kalakasan na dumadaloy ngayong oras na ito. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, na di man na maunawaan ng mundo, pero alam namin kayo nagbibigay nito. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong kalooban na magaganap sa aming buhay. Kayo po ang maghari ngayon at kailanman. Sa Kanya na nagbibigay ng pagkakataon, sa Kanya na nagbibigay ng buhay, sa Kanya na tunay na buhay natin, sa Kanya na nagbibigay ng kaligtasan. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Dahil sa iyo po nararapat ito. Wala na pong iba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Lahat ng pinagpala, lahat ng liligtas at binago ni Lord, malakas na
palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Come on! Give your best shot, give your best clap offering to your Maker, to your God. Come on, worship Him today. Hallelujah. Praise the Lord. Bless your name, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sige mga po, isa po pong malakas sa palakpakan para kay Lord. And praise God. Ngayong araw na po ito, tayo po'y tumanggap ng mayamang salita ng Panginoon at I believe na may mga kinausap po dito at umayos na naman yung pag-iisip at puso natin. So ngayong araw naman ito, bago tayo matapos, dahil tayo ay tumanggap, tayo naman ngayon ay magbibigay naman sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating tithes and offering. But before that, gusto ko lang pong basahin yung nasa sobre natin. Malakay chapter 3 verse 10. Sabi dito, bring your full tithes to the temple treasury. So there will be ample provision in my temple. Test me in this and see if I don't open up heaven itself to you and pour out blessings beyond your widest dream. So, alam niyo po, kapag binasa niyo po yung Malakay chapter 3, especially itong part na ito po ay about sa pagbe-break nila ng covenant ng ating Panginoon doon sa kanilang tithes, especially sa pag-withhold nila ng tithes. And by the way po, pagdating po sa covenant kasi ng Panginoon, meron pong dalawang klase yan. Actually, tatlo. Pero yung dalawang common po dyan is the conditional tsaka unconditional. Pag sinabi po nating unconditional, meaning may gawin ka or wala, gagawin po ng Panginoon yon. Pero pag sinabi naman nating conditional, meaning po, meron ka pong kailangang gawin para ibigay ni Lord yung pinramis niya sa'yo or yung covenant na yon. So dito po sa usapin na ito, yung binasa po natin, ito po ay conditional. Meaning, tama naman po, gagawin naman talaga ni Lord na i-pour out yung blessing natin. Yung blessing na galing sa Kanya. Ibibigay niya naman talaga yan eh. Kaya lang may gagawin tayo. Ibig sabihin, bago ibigay ni Lord yung sinasabi niyang, I will pour out blessing beyond your wildest dream, meron po tayong gagawin. At kanina habang nakikinig ako, naalala ko po yung sinabi ni Bishop. Sabi niya po dito, sabi niya, putting our treasure in a wrong world is a disaster or disastrous. So, what's my point? Alam niyo po bilang mga lingkod, anak ng Panginoon, yung ating pong mga kaperahan po, meron po yung tamang kinalalagyan. At based po dito sa binasa ko, yung parte lang naman, hindi naman lahat, kundi iilang parte ng ating pinagkakitaan ay dapat pong ibinabalik po sa temple ng ating Panginoon. Bakit po kaya? Kasi po, excuse me, yung kanila pong temple that time may pangangailangan. Ganun din yung mga taong naglilingkod doon. At sa kagaya po ng ating panahon po, yung mga ibinabalik po natin, especially po sa gawain ng Panginoon, nagagamit po yan para sa Kanya pong temple. So today po, hindi ko alam kung ano yung mga prayer natin, so nating maranasan pa sa Panginoon, but I believe every time na nag-o-obey tayo doon sa sinabi ng Panginoon, si Lord naman, never pa naman siya nagsinungaling. For sure, yung pinangako niya rin gagawin niya sa atin. Amen po ba? So today, hawakan po natin yung mga kaloob natin and let's pray for that. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa unang-una sa inyo pong napakayamang salita. And I believe, Panginoon, Lord, na isa po itong magandang reminder sa amin na hindi porket busy, Lord, laging productive. At hindi dapat busy lang, dapat kasama ka pa rin, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa lahat po ng aming ibabalik sa inyo, Panginoon. Unang-una, Lord, dalangin namin maging mabangong alay ito, Panginoon, sa inyo. At nawa, Panginoon, ang bawat isa ay maging tapat sa pagbabalik sa inyo, Panginoon. Especially, ikaw po yung nagbigay sa amin ng ability to produce wealth, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa nang sa ganon ay maging pagpapala din sila sa gawain ninyo, Panginoon. Maraming salamat and I'm excited, Panginoon, sa mga gagawin niyo pang testimony sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, makakapagbigay na po tayo.
natin ang Panginoon. Sino po dito, you are blessed by the Lord? Dalangin ko magkita-kita pa po tayo ulit sa ating pong Ignite, kagaya ng announcement kanina. And patuloy po na magkita-kita tayo basta inaalaw pa ni Lord dito po sa ating pong pananambahan every Sunday po. At alam ko na maraming ginagawa sa atin ng Panginoon. Meron dito ni-revive ng Panginoon ngayon, ni-restore ka ng Panginoon, pinaalalahanan ka ng Panginoon patungkol sa buhay, at naniniwala ako lalabas ka ng lugar na ito, iba yung perspective mo ngayon. Iba na transform ng Panginoon yung kung paano natin tinitignan ang buhay. Amen po ba? Mas papahalagahan mo, lalo na higit sa lahat, yung giver po ng buhay. Amen po? Lalabas po tayo ng lugar na to pinagpala. Kaya can you please tell to the person near to you, sabihin mo sa kanya, God bless you more. Amen. Tatayo po tayong lahat in the grace of God, if you may. And once again, before po ako mag-closing prayer, as we close our eyes, can you just thank the Lord sa lahat ng ginawa niya po sa iyong buhay, ngayong araw na ito, maybe kahapon, maybe mga nakaraan, muntik-muntikan ng madisgrasya ka, or something na mangyari, pero hindi inalaw ng Panginoon. Can you just thank the Lord for everything that He has done? The fact that He brought you here ay isang malaking pagpapala. Dahil si Lord hindi gumagawa by accident. Nakakalendaryo ito na ito isang insidente. Kung malinaw sa'yo, pinagplanuhan na ni Lord yung buhay mo, can you just thank the Lord for everything that He has done? Dahil napakabuti po na ating Panginoon. God, we praise You and we honor You. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami. Pero higit sa lahat, Lord, salamat sa nagbigay po ng buhay, at Ikaw po yun. Salamat, Lord, kasi hindi mo lang kami binigyan ng isang regalo tapos iniwan mo na kami. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng gift of life. Pero Lord, sinasamahan mo pa rin po kami how to maximize the gift that You have given to us. Dalangin ko nga, Lord, bawat isa na nandito ngayon, ma-reach po nila ang full potential po ng buhay na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa kanila. At dalangin ko po, Panginoon, na habang tinatahak po nila yung bagay na yon, Ikaw po ang hawak-hawak po nila. Lord, lahat ng mangyayari pa po sa buhay namin, kung saan mo pa po kami dadalhin, ano pa yung mga blessings at achievements, God, na amin pong mararanasan. Wala kaming ibang nanaisin, Panginoon, kundi, Panginoon, to give glory unto Your name, God. And Lord, as we leave this place, God, hayaan mo po na hindi namin, Panginoon, iwan, Panginoon, yung natutunan namin ngayon, kundi, Panginoon, gawin po namin, baunin namin, at i-share po namin sa mga tao nang din po, Panginoon, malaman po nila na merong giver of life at meron pang pag-asang mabago ang kanilang buhay. Salamat po, Lord, at dalayan ko po ang pag-iingat mo po, Panginoon, sa bawat isa. Gabayan niyo po kami, patuloy mo po kaming pagpalain at gawing pagpapala, Panginoon, sa marami, O God. Once again, if you may, you can raise your hand, receive this benediction from the book of Numbers. At pag sinabi mo yung word na I receive, lagyan mo ng matinding pananampalataya, because these words from the Lord will definitely happen into your life if you believe. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. 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 God bless everyone. See you po next Sunday. Only a God like You, only a God like You, only a God like You. Only a God like You, only a God like You, only a God like You. Only a God like You, to be worthy of my praise, all my hope and faith, to only the King of all kings. You are bow my knee and say, give my everything. Only a God like You would be worthy of my praise, all my hope and faith.
to only the King of all kings. Do I bow my knee and say, give my everything to only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Revealer, Rewarder, to only a God like you do I give my praise. God, this church, see you next Sunday. God bless everyone.